Hello guys, so for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng fire alarm control panel or fire detection alarm system. Okay? Pero bago ang lahat, gagawa muna tayo ng connection. Ito yung neutral. Tapos live. Okay? So, since may supply na tayo, ngayon, saan nga ba tayo kukuha ng supply para sa ating fire alarm control panel? Okay? So, kung makikita ninyo, ito yung 4 branches circuit breaker. Okay? So, ang ating main breaker is 60 ampere. Para sa ating lighting outlet or para sa ating ilaw, 10 ampere. Then, 20 ampere is para sa ating convenience outlet. Then, itong 30 ampere naman ay para sa ating, ito yung tinatawag na spare, no? Bakit may spare? Kasi pag halimbawa may idadagdag ka na mabibigat or mataas na horsepower or halimbawa may aircon ka. So, dito ka magkakabit ng linya, no? Kasi ito yung may bakante, okay? Tandaan niyo, itong 15 ampere, ito ay para sa ilaw. 20 ampere para sa ating outlet. 30 ampere is para sa ating aircon or spare. Ngayon, dito tayo kukuha sa 20 ampere. Bakit dito tayo kukuha sa 20 ampere? Kasi pagdating sa fire alarm control panel, ika-convert siya, no? Ika-convert siya kasi ang fire alarm control panel may transformer, no? Okay? Dito na lang tayo kukuha sa 20 ampere. Okay? Ngayon, ang uunahin natin ay ang neutral. Lagi ninyong tatandaan na kapag kayo ay mag-wiring, uunahin ninyo ang neutral, no? Next is live wire. Okay? So, kapag kayo ay mag-wiring ng fire alarm control panel, lahat ng makikita ninyo dito sa ginagawa nating wiring diagram ay makikita ninyo sa fire alarm control panel. So, ang next natin gagawin, kailangan nating maglagay ng resistor. No? Itong is in D1, is in D2, lagyan natin ng resistor. So, hindi na kayo maglalagay dito kasi sa fire alarm control panel or sa mismong fire alarm, may nakalagay na resistor. Kaya hindi na kayo ang maglalagay ng resistor niyan. Kasi may nakalagay na, no? So, pati itong ating sounder to is in dito. So, meron ng resistor. Itong resistor, makikita nyo ito sa ating fire alarm control panel, no? Hindi na kayo maglalagay nito kasi kung titingnan ninyo, may nakalagay na resistor. Next, kailangan nating i-jumper ang positive, 24 volts positive papunta sa ating normally open, no? So, ito yung normally open. Iko-connect natin or magja-jumper tayo, maglalagay tayo ng wire mula sa ating 24 volts, no? Okay, dito yung kabila na side, ito yung positive. Dito naman sa kabila is, okay, para hindi kayo malito, uunahin natin ang smoke detector. Kasi ang bell, ito ay pinakamadaling gawin or pinakamadali kung paano i-wiring. Kasi parang ilaw lang yan, no? Positive, negative lang ang gagamitin natin. Okay? So, para hindi kayo malito, ito palang ating fire alarm control panel is 2 zone, no? 2 zone. So, ngayon, ang gagamitin natin ay ang Zone 1, okay? So, Zone 1 ang uunahin natin sa pag-wiring. Ngayon, dahil nandito na sa ating junction box, ang ating positive na galing sa Zone 1, i-connect natin ang, ito yung tinatawag na manual station or manual call point, no? So, ito yung tinatawag na manual station or manual call point. So, ito yung ating smoke detector.
ito yung ating manual call point. So, bakit kailangang i-connect itong dalawa, smoke detector at saka manual call point? Kasi pag halimbawa, ang ating smoke detector ay hindi makakadetect ng usok, so meron tayong pwedeng pipindutin upang ma-aware ang mga tao na may emergency nangyari, no? So kaya kailangan natin ng manual call point, no? Kasi hindi lahat ng smoke detector halimbawa pag nasira, so wala kang choice. Kaya kung meron kang manual call point or manual station, siya ang pipindutin mo para ma-aware ang mga tao sa kung ano ang nangyari sa isang building. Okay? So, i-connect natin ang dalawa. Okay? I-splice lang natin. Next, dahil meron na tayong positive N, no? Ito yung positive N. Ang next natin gagawin ay ang zone 1. Okay? So, ginawa natin color coding ito para hindi kayo malito kung paano mag-wiring, no? Para mas madali nating maiintindihan. Okay? So, may negative na tayong okay, connect, i-splice natin. So, ayan na, guys, no? So, ganun lang kadali kung paano mag-wiring ng fire alarm, no? Ito yung ating smoke detector. Then, ito yung ating manual station. Pag halimbawa, pag hindi gumana itong ating smoke detector, may manual call point tayo na pwedeng pipindutin. Okay? Tapos, huwag ninyong kalimutan na maglagay ng resistor. Kasi kung makikita ninyo, ito yung N na galing pa sa ating fire alarm control panel. N, no? Then, out. Kasi pag halimbawa, ay i-discuss ko sa next video ko, no? So, ngayon, ito yung out. Maglalagay tayo ng resistor. Okay? Huwag ninyong kalimutan na maglagay ng resistor. Okay? Yan, may resistor na tayo. Since tapos na ating i-wiring ang ating manual station at saka smoke detector, ang next natin gagawin ay ang bell. Okay? No? So, uunahin natin ang kahit saan natin uunahin. Okay? So, ito yung negative. No? Tapos, kailangan nating i-splice. Kapag dumaan sa junction box, automatic naka-splice na yan. Kasi pag halimbawa magdadagdag tayo ng bell, so dito na tayo kukuha sa junction box. Ang next natin gagawin ay ang common. Okay, no? So dito na tayo kukuha ng supply sa ating common. Okay? Sundin niyo lang, guys, no? Sundin niyo lang kung paano ko ginawa itong wiring diagram kung i-apply niyo sa inyong activity. No? Para hindi kayo malito. Okay? Yan. Okay? Tapos, i-splice natin. Okay? Okay, so ganun lang kadali kung paano i-wiring ang fire alarm control panel. Okay? So, i-review muna natin, no? I-review muna natin. Galing sa ating 4 branches circuit breaker. Ito, 60 ampere para sa ating main breaker, 15 ampere para sa ating ilaw, 20 ampere para sa ating outlet. Pero dyan tayo kumukuha ng supply para sa ating fire alarm control panel. And itong spare, 30 ampere ay para sa aircon, refrigerator, freezer, or kahit anong mabibigat na mga wattage or horsepower. Okay? Then, ayan, kung makikita ninyo ang wiring, napakaganda at napakadali intindihin. Okay? From 4 branches circuit breaker out, papunta sa ating AC in. AC in meaning alternating current input. Zone 1,
zone 2, zone 1. So dito tayo kumukuha sa zone 1. Bakit zone 1? Kasi itong zone 2 para naman to sa ibang circuiting or sa ibang bagay, no? Tapos kung makikita ninyo, inuuna natin or kahit saan, kung saan ka komportable na uunahin mo. Next is naglagay tayo ng resistor, pero kung makikita ninyo sa mismong fire alarm control panel ay may nakalagay na resistor, no? Hindi na kayo maglalagay niyan. Basta basahin nyo lang yung diagram nito na to, makikita nyo ang SND1 na may resistor, SND2 na may resistor. Then mag-jumper lang tayo dito sa 24 volt positive papunta sa ating normally open. Okay? Tapos ang pinakamadaling i-wiring itong ating bell, no? Kung makikita ninyo, negative 24 volt negative papunta sa ating bell, no? So, ganun lang kadali kung paano mag-wiring ng fire alarm control panel, no? Then ito namang smoke detector at manual station ay connected. Dahil pag halimbawa hindi gumagana ang ating smoke detector, may manual station ka or manual call point na pwede mong pindutin para ma-aware ang mga tao. Okay? So, saan siya kumuha? Dito lamang siya kumuha sa ating zone 1 papunta sa ating manual station at smoke detector. No? Positive, negative. Positive papunta dito. Ayan. So, sana may natutunan kayo kung paano ang tamang pag-wiring ng fire alarm control panel.